Kung ganun gusto niyo talaga makalamang sa deal, kaya sinadya niyo ako hindi tawagan, no? Nakakatawa. Mga walang modo talaga. Di bale, sa akin na ayon ang lahat, ha? Dugo at pawis ang naging puhunan ko sa pagbuo ng masterpiece ko nung nakaraang 3 taon. Minimum of 20% para sa independent volumes, 30% para sa exclusive distribution rights. Excuse me. Yes? Dito ba si Mr. Park? Si Mr. Park? Oo. Nandun lang po siya. Doon? Oo. Sige, salamat ha. Loko ka talaga! Sabi ko magtrabaho ka, hindi ba? Pero nakatulala ka na naman! Di ba sabi ko wag kang magbabasa ng ganitong basura? Ayos ka nga! Ayusin mo ang buhay mo! Philosophical literature ba to? Hindi pwede yan. Magtapat ka nga sa akin. Alam mo, sa palagay ko, meron ka pa ibang dinodrawing bukod sa comics eh. Sinong gumawa nito? Kung sinong gumawa nito, magsalita na! Bakit? Sino ka ba? O ikaw? Ano, ikaw? Magtapat ka na! Oo, teka! Ano ba? Huwag niyo ako hawakan! Ano ba? Sinabi huwag niyo ako hawakan eh! Bitiwan niyo ako sabi! Ang kakapal naman ang mukha niyo! Alam niyo ba kung gaano ko katagal binuo yan? Bitiwan niyo ako! 3 taon ko ginawa yan! 3 taon! Pagkatapos gagamitin niyo lang yan as classmate pa! Makahayop kayo! Bitiwan niyo ako! Sinisili ko mukha yan ha! Papasali ko mga mukha niyo! Lumabas kayo dyan! Ano ba? Endangered species na raw ang mga virgin. Pero ang totoo, maraming babaeng over 30 ang wala pang karanasan. Hindi ka sang-ayon? Di pumikit ka at imaginein mo yung mukha ng mga kaibigan mo. Hindi ka pa rin sang-ayon? Isa lang ang ibig sabihin nun, wala kang kaibigan. Yung mga ganong babae, nahahati sa 3 category. Category 1, mga babae na merong 0 sex appeal sa mga kalalakihan. Wala namang kwenta yung ganyang dahilan eh. Napaka-boring naman ito. Category 1. Okay. Yung babae ang hugis ng katawan ay parang nababalutan ng sumpa. Yung tipo ng mga babae na pwedeng mag-shopping na walang kahit isang saplot sa katawan pero walang sino man na makakapansin. Ba't mo sinulat yung nasa isip mo? Wala ka namang alam sa sex eh. Ignorante ka ron. Ang sabi ko, kumopya ka lang. Ay! Ano ka ba naman? Nabasa ko yung Kinsey Report at Kama Sutra from cover to cover kaya hindi ako ignorante, no? Basta. Simula ngayon, tanggal ka na. Ano? Hindi mo pwedeng gawin yan. Kaalok mo pa lang sa akin ng trabaho yun. Pero pinabababa mo yung quality ng magazine eh. Ano bang pinagsasabi mong quality dyan? Eh wala namang quality yun eh. Okay, sige. Simula ngayon, susundin na kita. Huli na ang lahat. Hello, sir? Yung Cougar's Guide to Host Club feature? Actually, isang period na lang ang kulang dun eh. Yeah. Oo, yun nga ang ginagawa ko ngayon eh. Hoy! Habang nag-uusap tayong dalawa. Hindi pa ako tapos. Saan ka pupunta? Sandali. Hindi ko inutang ang perang to, ah. Bayad to para sa 10-year loan ng painting. Hindi to utang. Kung ganon, sinasabi mo na niloloko kita. Ikaw lang ang kaibigan ng anak ko, Jansen. Alam mo, nag-iisipan ko na mas mabuti pang ibenta na lang yung painting. Hindi pwede. Alam mo, naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo, Jansen. Alam ko naman yun lang ang painting na naiwan sa'yo ng papa mo. Basta hindi pwede. Kahit anong mangyari, hindi ko ipagpapalit sa kahit gaano kalaki ang painting niya. Okay? Kung ganon, kailangan mo na akong bayaran. Ba't di niyo sinabi sa akin yan na mas maaga? Ang buong akala ko kasi alam mo na eh. 10 taon na ang nakakaraan. Alam mo ba kung gaano siya ka-proud sa'yo? Buong-buo talagang paniniwala sa'yo ng papa mo. Ang sabi niya, magiging mas magaling na pintor ka pa kaysa sa kanya. So, kailangan kitang bayaran by October 17. Tama?
Walang kwenta ang anak niyo. Jansen, alam mo pa yung kaibigan lang ha? Mas okay kung kukuha ka ng story writer. Ha? Naintindihan mo ba yun? Pakinggan mo yung mga sinasabi ko sa'yo, Tol. Nasaan ba si Gio? Bakit ang tagal niya? Ay, nako. Parinig ko pa lang ang pangalan ng tao yun, naiirita na ako eh. Nanalo lang na sangkatutak na awards yun eh. Siguradong busy yun. Uy! Ayan na pala si Gio. Pare! Manang, isa pang Musta? soju dito. Oo, sir. Jansen, Inom ka, oh. yung last piece mo, kumusta na? Masterpiece mo yun, pare. 3 years mo yung ginawa eh. Bakit? Hindi ba nila nagustuhan? Pare, sabi ko sa'yo, baguhin mo yung title eh. Yun lang naman ang kulang doon. A Man Called Killer, hindi kaya appealing yun. Nakakaya. Parang pangit na imitation ng A Man Called God. Alam mo, naisip ko pare, dapat siguro magpalit ka na ng karir. Siguro hindi yan ang nararapat para sa'yo. Baka sa ibang field ka talaga dapat, di ba? Tingnan mo sa Hector. May real estate license ka, di ba? Meron. Huwag mo sayangin yun. Si Jansen naman, pwede niyang gamitin ng gandang lalaki niya. Okay. Ngayon nandito na ang lahat. Makinig kayo. Meron ako announcement. Isa lang ang dahilan kung bakit ko kayo pinapuntan lahat dito ngayon. Alam nyo, magla-launch kasi kami ng isang bagong adult comic line. Open competition yun at ang subject nun, sex. Oy, Guido. Pinapunta mo ako dahil dyan? Para gumawa ng adult comics? Pinapunta mo ako? Bakit? Yung Taso tsaka City Hunter, pareho namang adult comics yun ah. Sira ulo. Mauna na ako sa inyo, ha? Sige. Gio, sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Kaya mo na Maupo ka lang siya. dyan. Easy yan eh. Basta pakinggan mo lang to. Ang project na to, hindi to basta-basta. Global project to, mga pre. Collaboration to ng 4 na bansa. Korea, Ay, nako, US, France at diretso mo Japan. na. Ganito kasi yun. Magkakaroon ng isang grand prize winner sa bawat bansa. Yung mananalong comics, ipapublish sa websites ng 4 na mga bansang yun. At by 3 million won a month. Mukha mo dyan. At hindi lang yun. Meron din yung grand prize na worth $100,000 US. Kung ganun, 130 million mo ng premyo, maniwala ako sa'yo. Kung ayaw mo maniwala, makakaalis ka na. Tandaan ninyo, August 31 ang deadline ng manuscript nyo. Ang deadline, katapusan ng August. By the end of September, ang announcement ng winners. Ilagay mo end of September. Makinig kayo, makinig. Ang isa pang napakaganda pagdating sa project na to, yung grand prize winner na mapipili sa bawat bansa, magkakaroon ng chance na mai-publish sa 4 na bansang yon. At tatanggap ng royalty na 30%. May tanong ako, sandali. Teka, Guido, sandali lang. Sandali lang. Uy, Mas okay kung kukuha ka ng story writer, ha? Naintindihan mo ba yun? Maraming tao nagsasabi na ang Japanese porn daw ang pinaka-best sa lahat. Pero wala naman talaga sila alam sa sinasabi nila eh. Yun ang totoo. Naranasan mo na bang makakita ng Ugandan porn? Ano? Ugandan? CIL ka pala. CIF? Cuter in life. Cute ka eh. May GF ka na? Ay, electrician, electric hardware supplier. Eh, bakit kayo nandito? Hindi man halata. Marami ako alam sa babae. 3 beses na akong kinasal. Nakasuhan na ako ng bigamy. At ang dami ko naging kalaguyo. Kung ganun, ano pang ginagawa nyo rito? Marami kang translation experience. At saka nagtrabaho din ako sa isang publishing company noon. Paki-elaborate. Ang mga na-translate ko na dati, Moby Dick, Laughing Boy, Crime and Punishment, to name a few. Okay. Habang nagtatranslate ako, na-realize ko na may matinding passion pala ako sa creative writing. Dahil doon, nag-resign ako.
At gumawa ako ng screenplay for a year. Masasabi kong walang katulad yung screenplay na nagawa ko. Ang problema, masyadong limitado ang film industry natin para dun sa pelikula ko. Ano ba yung pelikulang ginawa mo? Mala Lord of the Rings at Harry Potter, ganun. Ang kaya lang naman kasi dito, romance at comedy films eh. Anyway, dun ko na-realize na ang mundo kung saan ma-appreciate ang talent ko ay sa mundo ng comics. Gusto mo ng coffee? Naalala ko, Ano yan? familiar ka ba dun sa The Tears of Eros? Yung may gawa ni George Vate? Sexy column yun na ginawa ko para sa Hot Girl Women's Magazine. Alam kong hindi ko dapat sabihin pero sa dami ng pumuri sa column ko, nag-upgrade yung magazine. Pag-usapan na natin yung ibabayad mo sa akin. Teka, hindi pa tayo tapos mag-usap. Ano bang pag-uusapan natin doon? Ano? 200,000 a month? Malaki ang premyo pag tayong nanalo. Hindi, ayoko. Ang premyo, $100,000. Yun lang? 100,000... $120 million mo? 130 million. Pero, hindi pa rin naman sigurado na tayong mananalo. Hati tayo. Pinapahirapan mo naman ako eh. Ano? Oo na ba yan? Ano? Adult comics? Puro na lang kalokohan na pinapasok mo, Karen. Paano ka magsusulat tungkol sa sex ay wala ka namang alam doon? Bakit yung Harry Potter ba? Sinulat ba yun ng isang wizard, ha? Paano yung jail electronics? Sa bagay, hindi ka naman makakapasok doon. At bakit naman hindi? Si Jason nga nakapasok, ako pa? Bakit? Ano bang meron siya na wala ako? Itsura ba? Grade ba? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, itsura. Yes! Kinagat niya yung pain! Sino yan? Sino yan? Si Jerome Song. Yung soccer player ba yun? Oo, siya nga! We, talaga? Sinutus mo siya para lang ma-interview mo, no? Kasama na yun sa bonus ng trabaho ko, Karen. Ang gwapo-gwapo niya, tapos sa mga hita niya. Yeah! Ha? Yung kamay ko! Aray! Si Jerome Song! Ay! Ano ba yung ginagawa mo? Pasensya na. Pagbihira naman, oh. Sakit ako ka! Hoy, miss! Si Ay, Jerome! grabe. Tama ba naman bughan mo pa ako sa pagmumukha ko? Ano ba naman ugali meron ka? Galing kaya sa bunganga mo. Sagutin mo. Sabi mo? Sabi ko, ano ikaw ugali yung meron nga. ka? Hay, makinig kang mabuti sa akin, hinayupak ka. Hinayupak? Alam mo ba kung sino ako, ha? Ha? Sira ulo to. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Gusto mong higupin ko yung mata mo? Wala kang laban sa akin! Upakan kita dyan eh. Akin na yung yosi ko! Ang sira ulo, pakulay-kulay ka pa ng buhok mo. Mukha ka namang unggoy. Bakit? Sino ba yan? May tawag ka. Sino? Hello? Hello? Sino ba yon? Sino tumawag? Hindi ko alam. Sinagot mo na eh. Ay! Pag gumamit tayo ng homosexuality, transgender issue, androgyny, magpapakita tayo ng psychological, social, at political prejudice. Bukod doon, may kasama na rin yung repressed... Boring yan. Talaga? Tama, alam ko na. Kwento na lang ng isang lalaki at babae na naghahanap ng extreme pleasures. Teka nga muna, ano bang gagawin natin? Comic book ba yan o thesis? Ay, hindi ko akalain ako lang palang mag-iisip ng plot natin. Di ako makapaniwala. Sige, ano ba yung mga idea mo? Wala pa. So wala ka pang naiisip na posibleng topic? Wala pa. Sa ngayon kasi, wala pa akong naiisip. Hindi ako naniniwala. Sige na, sabihin mo na yung concept mo.
Hindi ko alam kung saan magsisimula eh. Basta concept lang. Yes! Kinagat niya yung pain! Killer. Killer? Yung tungkol kaya sa female assassin. Tungkol sa female assassin? Oo, yung mga pinapatumba sa kanya. Hindi niya agad pinapatay yun. Tinatago niya muna't ginagawa niyang sex slave. Kapag nagsawa na siya, saka niya patutumbahin. Kwento yan ng sex and desire set in a violent and dark world. Conspiracy and betrayal. Destruction. At higit sa lahat, death. Okay yun, di ba? Ano sa palagay mo? At least sa paghahanap ng talents, okay naman ang kakayahan mo. Yun ang tinatawag nilang good item. Nakikita mo ba yung kaibahan ng mga idea mo sa idea ko? Ang ideas mo, masyadong abstract at saka walang substance. Para yung Chinese noodles na marami lang sibuyas, pero wala namang noodles na pinaka-main ingredient ng recipe. Nagigets mo naman ako, di ba? Ay, parang ang sarap yatang uminom ng iced coffee. Iced coffee, please. Hindi, ayoko ng instant coffee. Meron namang take-out coffee shop dito, di ba? Ano? Hindi kita marinig. Ano? Ano gusto mong gawin ko ngayon? Tumawag ka ng locksmith. Bakit? Magkano ba sisingilin nun sa'yo? 100,000 won ba? Bye. Naku, masasapak kita ngayon eh. Nawala yung susi ko eh. Anong magagawa ko? Tabi nga dyan. Huwag mo naman akong tratuhin ng ganito. Kambal tayo pero mas matanda pa rin ako sa'yo At ng sino ilang... naman na may sabi niyan? Sinabi ba ni Mama o ng doktor na ikaw unang pinanganak? Pagdating sa mga papeles, yung pangalan kong nauuna, Jason. Hoy, hanggang kailan ka ba makikitira dito sa akin? Nakakastorbo ka na sa buhay ko eh. Hayaan mo, lalayas na ako. Kailan naman yung mangyayari? Masyado ng gabi. Bukas na tayo mag-usap. Karen, kapag wala ka na rito sa katapusan, habang buhay na kitang tatratuhin ate, ha? Good night na, kuya. Ito. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ko rito. Ano yan? Birthday gift ko sa'yo. Tama, birthday ko nga pala. Paano mo nalaman yun? Dahil sa resume mo. Thank you. Okay. Gusto mo ng iced coffee? Meron akong brewed coffee dyan. Hindi, para kasing frappuccino ang gusto kong inumin ngayong araw eh. Huwag na, iced coffee na lang. Caramel frappuccino. O kaya hot chocolate. Hot choco? Sandali. Bakit cellphone accessory yung binigay niya? Para maging malapit siya sa akin sa lahat ng oras? Hala, kanina niya pa ako tinititigan.
Oo nga. Mukhang desperado siya nung ini-interview niya ako. Ito na. Hot chocolate mo. Bakit? Ano yan? Wala lang. Masarap ah. Nalalasahan ko yung pusong nilagay mo rito. Buti kong ganun. Ay. Ano yun? Ba't ka natatawa? Nakadrawing ka na ng characters? Mga outline pa lang ang nagagawa ko. Patingin ako? Hindi pa maayos yung drawing ko eh. Alam mo ba, ang tagal-tagal mo nang ginagawa yun? Anong ginagawa? Hoy! Hoy, isa! Hoy, ano ba? Kung pwede lang, wag mong pakikilaman ng workstation ko. Okay? Ano yun? Physical contact attempt yun, ano? Halatang halata ka. Ito na, oh. Kita mo, sabi ko kasi sa'yo, tatapusin ko pa yan eh. Pero mali itong style ng drawing mo. Dapat cute at saka lighter tone dapat. Pero dark ang kwento natin ah. Kaya nga kailangan lighter para balance. At ang comics dapat nakakatawa. Ano sabi mo? Sino naman ang may sabi nun? Hindi ko na kailangan na magsasabi sa akin nun. Yung frightening baseball team at yung lonely guitar man, nakakatawa ba yun para sa'yo? Hindi comedy yun. Hindi ko alam yun. Basta hindi tama yan, kaya baguhin mo. Dapat yung mas cute, para lighter. Okay ba yon? Paano kung ayoko? Maghanap ka na lang ng ibang writer. Okay to. Ay, kabayo. Nakakagulat ka naman eh. Napuyat kasi ako sa paggawa ng plot. Patingin nga ako ng drawing mo. Sandali, wag Tingin muna. na ako. Wag na muna kasi, hindi pa yan. Huh? Tama, ganito nga. Ha? Ganito nga ang tamang karakter. Mabagsik talaga siya pero maamaw panlabas niyang anyo. Mautak siya pero mukhang aanga-anga. 27 years old. Ang pangalan niya? Jenny, Nari, Madison, Yumi, Miso. Tama, yun na lang, Miso. Ano, miso? Parang Yun na namang sabaw lang. yun. Ngayon may female character na tayo. Male character naman ang gawin natin. Sandali lang. Dahan-dahan lang. Mag-isip ka naman kahit minsan. Bakit meron ka bang ideas? Ano yun? O wala, di ba? Pero, Ganito ang male character natin. Maangas siya at kadalasan sa dista pa. Siya ang dahilan ng pagbagsak ni Miso. Lagi siyang kasali sa lahat ng conflict sa storya. Self-centered at wala siyang pakialam sa ibang tao. Gusto mong makita ang mukha niya?
ba yun? Ano tunog na yun? Please naman, huminto na kayo. Anak naman talaga ng... Hoy! Lumayas ka nga dito! Oo, hayaan mo. Lalayas na Sino ako. siya? Sino siya? Huwag mo sabihin sa akin, two-timer ka. Hindi. Kapatid ako ni Jason. Tumahimik ka nga! Lumayas ka! Anong amoy yun? Ha? Ano ba yan? Huwag mo sabihin Jim siya. Ha? Baho! Sabihin bigyan ang dalian mo! Kuya, wala nang toilet paper. Ano ba yan? Di ako makahinga! Ay, wala talaga ako maiisip. Ay. Ay, kumusta na kaya ngayon yung lokong si Johnson? Ano na kaya nabubuo niya sa comics niya? Kumuha siya ng babaeng writer para sa adult comics. Sira ulo talaga. Sandali lang. Teka, baka naman kaya... Ikaw na lang ang gawin nating model para sa male character. Ano, dali na. Basta dapat yung female character natin yung cute, pero sexy at the same time. Hey, mauta kang unggoy. Gaya mo. Magklase talaga si Johnson. Kaya bilib ako sa kanya. Ako talaga. May writer na siya ng comics. May shota pa. Oh, tama. Ay, nakita mo na ba yung announcement nila? Grabe, pauso talaga yung mga yun. 20 pages lang ang minimum. Tama ba naman yun? Pagkatapos, 4 chapters lang. Ano ba yung kalokohan? No? Diba? Lalo ako nape-pressure nung nabasa ko yun. Ah! Tol, kumusta na? Marami ka na nagagawa? Magaling naman siya sa... pasensya ka na pare. Hindi ko naman sinasadyang... palihim na ano... wala naman akong intensyon. Johnson! Uy, hindi niya ata napansin. Pare, alis na ako! Ano mo ba kung anong oras na? Pasensya ka na. Naatraso ang dating ko. Uy, ikaw pala, Karen. Hi. Di ba alis ka na? Oo. Alis na ako. O, di umalis ka na. Ito na nga, alis na nga. Lumayas ka na nga! Grabe Puro naman, oh. kakalukuhan. Napakasungit mo talaga. Umalis Ito ka na na! nga, umaalis na, oh. O, ano nangyari? Wala lang yun. Huwag mo akong pansinin. Isuot mo to. Okay, ngayon pwede na natin simulan ang kwento. Ang target si Jason Han at ang mga alipores niya. Ilan na lang sa mga tauhan niya ang buhay.
As if naman makakalipad si Miso. Napaka-imposible. Ano ba binubulong-bulong mo dyan? Ilan na ba yung namatay? Ito na nga, oh, binibilang ko na. Bente na yung patay. 5 na lang. May 5 pa? Wala na silang lusot. Kaya ang ginawa ni Jason at ng mga alipores niya, nagtago sila sa dilim at nagdasal na sana wag silang makita ni Miso. Ang kaso nga lang, nung mga oras na yon mula sa karimlan, umalingaw ang isang nakakakilabot na tawa ng babae. At dahil sa takot nila, nataranta sila at biglang nagpaputok. Bang! Tapos tumalon si Miso sa ere. Nagdayo siya sa isa sa mga alipores ni Jason. Binaon niya yung mga kuko niya. Tapos, sak! At sa hindi malamang dahilan, isa-isang nagbagsakan yung mga ibang alipores ni Jason. Bakit ba? Hindi ka seryoso, hindi ba? Bakit naman? Alalahanin mong adult comics ng ginagawa natin. Medyo elementary yung ginagawa mo. Elementary? Huwag kang mag-alala. Parating na yung sexy scenes. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Kalimutan mo na nga yun. Tama na, basta tapusin na natin ang first chapter. Dahil sa sobrang bilis ni Miso, walang nakapansin sa kanya. Pero bigla nilang tumagas ang dugo sa mata ng isang bodyguard. Yung isa naman biglang dumugo ang ulo. Nabasag ang bungo. Tapos sumigaw naman yung isa dahil nakita niya putol na yung 2 kamay niya. Yung huling bodyguard, nahati. Ganito. Sabing parating na yung sexing eksena eh. Karen, puro na lang ganun eh. Puro karahasan. Wala pang kabulan yung kwento. Walang kabuluhan. Walang katuturan. Parang gawa ng bata. Hindi makatotohanan yung kwento. Comics tong ginagawa natin, hindi ba? Hindi tayo gumagawa ng art. Ang dapat nandyan, nakakatawa. Sino bang nagsabi sa'yo niyan? Kung ganun, ano pa palang silbi ko rito? Bakit kumuha ka pa ng writer? Ako ang gagawa ng kwento. Ikaw ang magdodrawing. Ganun ang setup, di ba? Eh, maling-mali naman palang inaakala mo eh. Ang story writer ang tagadala ng ingredients sa artist at ako yun. Mula sa ingredients, ang artist na magde-decide kung ano bang klaseng putay ang lulutuin niya! Ano ka, chef? Malalasin ako sa lulutuin mo eh. Oo nga, may Kung punto siya. wala akong silbi rito. Patalino talaga to si Karen eh. Lumayas na ako rito. Ano sinabi mo? Hindi ko over to. Ayoko ng ganito. Tama, sobra ka Kaya kasi aalis na Jansen ako eh. dito. Naku po, lagot na. Hindi mo pwedeng hayaan mag-resign si Karen. Sige, layas! Lumayas ka! Ha? Lumayas ka rito! Ha? Lumayas ka! Hoy, ito lang ang maipapayo ko sa'yo. Itigil mo na to. Wala kang manners at wala kang kakayahan para maging isang writer. Maliwanag? Ha? Door closed. Okay talaga itong ginawa nyo. Napaka-original at saka nakakatawa. Meron tamang angas, pero meron din tamang sweet. Baklas ito, pre. Ang ganda na ito. Dapat siguro kumuha na rin ako ng sarili kong writer. Mukhang sa'yo na nga mapupunta ang grand prize, ha? Wala, pang grand prize itong ginawa nyo 2 ni Karen, eh. Jansen, congrats, ha? Ang ganda ba? Grabe! Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ikaw ba talaga nagsulat nito? Ha? Alam ko na. Kumuha ka ng writer? Yan, tama yan. Dapat matagal mo na yung ginawa. Kaya lang, parang medyo mababaw lang yung kwento eh. Talaga? Naisip ko rin yan eh.
Pero, minor point lang naman yun. Doon mo na ipasok yung husay mo. Total, magaling ka naman mag-tone down, di ba? Kaya i-tone down mo ng konti, kahit konting-konti lang. Pare, sinabi ko na eh. Sabi ko na, may pag-asa ka manalo eh. Sa bagay, tama, masyado nga akong naging bossy. Ay, yun ang pinakamasayang bagay na nagawa ko lately. Lunukin ko na lang kaya yung pride ko. Hindi pwede. Paano ang dignidad ko? 130 million. Bakit? Sabi mo wala akong manners, di ba? At saka wala akong kakayahang maging writer. Gumawa ka ng letter of apology at isang written promise na susundin mo. Ay! Pasensya na. Gusto ko lang isoli sa'yo to. Ah, Aalis na ako. sige. Nga pala, gusto kong mag-apologize dun sa nangyari. Ha? Nabuang siguro ako dahil sa ulan. Hindi ko rin alam kung bakit ako naging ganon. Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Ha? Kung ganun... Nakikinig ako. talagang masyado akong naging bossy at walang modo, no? Ang totoo! Oo, medyo. Medyo naging bossy ka nga. At walang modo. Pasensya ka na. Yun lang ba talaga? Hindi na ako malilate sa mga meeting natin simula ngayon. Ano pa? Ano pa? Hindi na ako mag-uutos. Tapos? Tapos, Kailangan maging malinaw na rin sa ating dalawa kung ano ba talaga mga papel natin. hindi mo na kailangang sabihin yun. Bukod doon, Meron pa? yung palda mo. Ha? Wala ka naman sa club, ah. Ba't lagi maiksi ang palda mo? Actually, talagang hindi naman maiksito eh. Hindi bale, last na to. Mag-stick na tayo sa storyline natin. Ipit na sa oras, kaya hindi na natin pwedeng baguhin yun. Kaya ituloy na lang natin, ha? Pero para ma-improve natin ang kwento, itong down na lang natin. Sige. Nakita ko rin pala sa resume mo na mas bata ka ng 4 na taon sa akin. Dati mo na bang alam yun? Siyempre naman, hindi. Pwes ngayon sinasabi ko na. Okay. Dala ko yung laptop ko. Pwede bang ilabas ko na yon? Sige, sige. Pwedeng pakigawa ko ng Oo, hot sige. chocolate? Bakit hindi pinatay ni Miso si Jason? Anong dahilan? Dahil masyadong malakas ang sex appeal ni Hindi Jason. pwede. Mas maging specific ka pa. Yun kasing male energy na umaakit sa mga kababaihan. Oo, yun na nga. Yun na nga yun. Specify mo. Teka, ano kaya kung ganito na lang? Ano na lang? Pagkatapos, nung mga sandaling yon, yung pinakaiingatang asset ni Jason na talaga namang kamangha-mangha, Teka. Itiko mo yan. Itiko mo yung bibig mo. Sa kapahinaan mo lang, maraming nakakarinig sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, magandang lahat ng yan, ha? nagustuhan mo? Oo. Pero, pwede bang bawasan natin? Ang alin? Yung sinasabi mong kamanghamanghang ano ni Jason.
Normal lang naman ang ganong laki ah. Ha? Lahat ng nakilala kong boys, ganito ang laki eh. Ano? Ganito oh. Ah. Siguro yung iyo, ganito lang ano. Kasing laki ng braso mo. Akala ko kasi braso ni Jason eh. Excuse me, sir. Ano yun, Brad? Gusto niyo po na refill? Hindi, okay na kami. Okay. So yun na nga, ang sumunod, hinawakan ni Jason ang cute na hinaharap ni Miso. Hindi. Hindi pwede yung cute. Dapat yung malaki. Yung halos hindi na magkasa sa mga kamay mo dahil sa sobrang laki. Di ba makatotohanan ang gusto mo? Oo. Tingnan mo yan. Marami kayong mga babae na malaki ang hinaharap. Dahil lang yan sa Wonder Bra. Alam mo, nalulungkot ako para dyan, pero yun ang katotohanan eh. Yung malalaking ng babae, yun ang dahilan kung bakit may adult comics. Yun ang rason na existence nun. Eh bakit ka naman nalulungkot para sa akin? Alam mo kasi, maluwag lang tong suot ko ngayon eh. Pero ang totoo, copy ako eh. Ay, sorry. Ano nakakatawa? Wala lang. Di talaga ako, maluwag lang tong suot ko ngayon. Sabi ko nga, ganitong makeup. Ay, kabayo. Ay, ano ba yan? Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Ay, ano ba yan? Nakakahiya naman. Ay, Tulungan ko na kaya kita. ay, naku, ang bait-bait mo naman. Kaya nga ikaw ang napili kong interviewin eh. Salamat talaga, ha? Alam mo, 3 bagay lang ang importante, size, stamina at technique. Yun lang ang mahalaga ron. Hindi sapat yung sabihin ninyong naiintindihan niyo ang feelings ng babae. Ano? Alam mo, merong nagtanong ng ganito. Ano bang gagawin mo kung hindi ka naman mapaligaya ng kapartner mo? Merong isang babaeng sumagot noon. Ang sabi niya, Ano raw? ipapatsugi ko siya. Bang! Imbento ka. Huh? Sino namang matinong babae? Karen! Oh, bakit nandito ka? May interview ako. Siya ba yung katrabaho mong comic artist? Tama yung sabi mo, charming nga siya. Kailan ko sinabi yun? Pleased to meet you. Ako si Madison na. Hi. Pleased to meet you too. Jansen Jong. Ikaw talaga. Kung gano'n, Jansen, ang pangalan mo? Grabe kayo ko lang nalawan yun, ha? Ano naman nakakatawa ron? Aray ko. Uy, Madison. Magbigay ka ng 3 bagay na hinahanap mo sa isang partner. Dali na. Ay, teka. Mukha yatang hinihintay ka na nung kasama mo. Nandun siya sa loob. Oo nga. Sige, mauna na ako. Oo, next time na lang. Ay, ko. Ba't mo tinanong yun? Kakakilala pa lang namin eh. Ano ngayon? Isang magandang bagay ang pagtatalik, hindi yun dapat ikahiya. Siguro isa yung sa mga hilig mong gawin, ano? Normal lang naman, hindi naman sobra. Matanong kita, kailan ka pa nagkakaroon ng mga urges? Bakit naman bigla mong natanong? Sabi nila, yung mga experience na tao, yun ang madalas makaramdam nun eh. Para sa akin kasi, Ikwento mo sa akin yung tungkol sa first experience mo. Anong naramdaman mo pagkatapos? bakit mo ako tinatanong ng mga ganyan? Anong dahilan mo? Wala pa, no? Ano? Anong wala pang ano? Ikaw, wala ka pang experience. Ha? Hoy, dati po akong sex columnist, no? Okay? Malamang, well-read ka lang tungkol sa topic na yun. Alam mo kasi kung anong dapat sabihin eh. Alam mo, hindi naman kita pinipilit maniwala eh. Sige na, magtapat ka na. Hindi naman kita kinuha dahil sa mga experience mo eh. Ha? Kung meron mang dapat magtapat, ikaw yun. Ba't ako? O, di ba may crush ka sa akin? Matagal ko nang alam yon. Ha? Kaya tinatanong mo sa akin ang mga bagay na yan. Dahil doon. Yung cellphone accessory, okay lang yon.
Pero yung heart dun sa hot chocolate, ay, parang bata. Cute nga yun, pero gawain lang yun ng high school, no? Sandali lang, anong hot chocolate? Hot chocolate? Ah, yung heart sa ibabaw? Grabe. Grabe, ang cute mo talaga. Miss Karen. Free ka ba mamaya? Kita mo na. Oh, bakit mo ako dinala dito sa art exhibit na to? Wala lang, dahil gusto ko. Ipapakilala ko lang ng konti ang sarili ko. Ako may-ari ng painting na ito. Yan lang ang nag-iisang portrait na ginawa ng artist na si Joe. Ang ganda ng pagkakagawa, di ba? This way. Kailangan nga pala simula bukas. Double time na tayo. Narinig mo? Oo, malinaw ang pandinig ko. Gusto mo yung painting na yan? Ba't ganyan na lang ang pagtitig mo dyan? Huwag kang makialam sa akin. Nagustuhan ko kasi ang ganda ng pagkakagawa eh. Bakit? Kakaiba kasi yung paraan ng pagtingin ng nanay dun sa anak niya. Hindi mo ba nafe-feel yun? Yung matinding pagmamahal ng ina sa anak? Kung 3 years old ka pa lang nung mawala siya, ibig sabihin halos wala ka ng memories ng mama mo. 0. Yung painting na yun ang nagsilbing alaala ng mama ko. Oh, ayun na yung boss ko. Sige, ingat ka. Hindi, pasasakay na kita. Doon na ako sa next bus. Huwag kang assuming. Nga pala, meron ka na bang boyfriend? Bakit? Wala lang. Wala pa. Sa ngayon. Hindi mo ako tatanungin? Nang ano? Wala. Yung tugtog na yun. Bakit? Gusto mo ba yun? Alam ko yung tugtog na yan eh. Yan yung laging tinutugtog ng kapitbahay namin noon. Ay, grabe, crush na crush ko yung lalaking yun dati. Oh, ayun na yung bus ko. Ba't ang bilis? Dapat maya-maya na. Gusto ko pang alamin yung title ng tugtog eh. Piano intermezzo yan. Compose ni Brahms. Ba't alam mo? Napaka-ignorante mo naman. Si Katapesa kaya yan. Pambihira. Sasakay na ako. Teka, kung mag-download ka niyan, yung version ng Kim Jong-un ang kunin mo. Ay, ang dami-dami mong alam. Halatang halata naman. Tapos sasabihin niya wala siyang crush sa akin. Sinong niloko mo? Ha? Hoy, yung kaibigan mong si Jansen, kung single pa siya, pero eto mo ko. Siya nga pala, may gagawin kasi kaming feature article tungkol sa mga adult comics. Ikaw nang gumawa. Bakit? Wala lang. Hayaan mo.
Kakausapin ko siya. Hoy, huwag mo lang siya basta kausapin. Kailangan siguraduhin mo yun. Oo Naiintindihan na, mo? narinig ko. Siguraduhin mo lang, ha? Huwag mong sabihin gusto mo siya. Hindi Hello? Yes, speaking. Oo. Okay. Bakit, Karen? Bakit? Ano nangyari? Rizon! Nakapasok ako sa interview! Talaga? Nakapasok ako! Galing! Galing mo talaga! Ang galing mo! Isang interview na naman, makakabayad ka na rin ng utang! Hindi lang yun, isasama ko pa yung interest! Talaga? Yay! Magkano naman ang ibibigay mo sa akin interest? I-interviewin ako? Para saan? Yun nga rin ang tanong ko. Papayag ka ba? Ewan ko, baka kasi kabahan ako eh. Bakit ka naman kakabahan dahil lang dun? Paano kasi yung sexy mong kaibigan? Kinakabahan ako pag may kasama akong sexy eh. Kaya pagdating sa'yo, palagay lang ang loob ko eh. Pwede namang isang oras? Malay ko, ano naman ang alam ko ron? Eh, ba't sinusungitan mo ako? Sandali nga. Kaya mo naman mag-location shooting ng mag-isa, di ba? Bakit kailangan mo pa akong isama ng wala namang dahilan? Kasi magka-plot meeting tayo pagkatapos. Para may magawa ka, i-check mo tong location list. Sige na, para hindi ka mainip. Uy, halika na! Kailan ba natin gagawin yung plot meeting? Kailan ka ba matatapos? Ano? Bukas uli. Ay, ang sakit ng paa ko. Sa tingin mo, paano pa natin pagagandahin yung kwento? Ha? Magkakaroon ng special encounter yung assassin sa taong papatayin niya. Interesting yun, di ba? Eh, pero kung ganun, anong klase pala yun? Anong klaseng fantasy, pleasure, o desire ang mabibigay ng male character dun sa female assassin? Fantasy? Teka Ikaw, ano bang fantasy mo? Ako? Oh, Ang gusto kong makasama si Ethan Gere. sinong Ethan Gere? Yung pinagsamang Richard Gere at Ethan Hawke. Ang madalas na pinapantasya ko, sunset yun. Nasa isang grand villa kami, na overlooking sa Mediterranean. Tapos, pagkatapos namin uminom ng wine, pagsasaluhan na namin ang pagmamahala namin sa isa't isa. Ay, iniisip ko pa lang, nagbablush na ako. Pero ang pinakamahalaga ron, dahil sa napaka-hot niya nga ang lalaki, syempre marami na rin siyang karanasan sa iba't ibang babae. Pero matapos lang ang isang buong magdamag na magkasama kaming dalawa, nabuksan din ang mga mata niya sa tunay na pagmamahal. Matapos ang mahiwagang magdamag na yon, dahan-dahan niya akong hinalikan sa pisngi. Tapos binulungan niya ako. Will you marry me? Anong nakakatawa ron? Bakit? Wala ka pa talaga experience, no? Tama? Huh? Bakit kaya biglang umulan? Alam mo, parang katulad din to kagabi, kung saang-saang lupalop mo rin ako dinali. Napanaginipan mo ako? Oo, ang malas ko. Congrats, ha? Para saan? Your dream came true. My dream came true? Hindi mo alam? Dream is a process of wishful fulfillment by the subconscious. Malaking kalokohan. Sino nagsabi? Sino naman ang nagsabi nun? Si Sigmund Freud. Wala ka talagang alam.
Ganun mo ba ako kagustong makadate? Nagkakamali ka. Gusto mo eh. Hindi nga. Gusto mo? Hindi nga eh. Oo, Sinabi ng hindi. gusto mo nga. Sinabi ko na nga hindi. Huwag mo na kasi ikaila. Sinabi ko ng hindi eh. Huwag mo nang lokohin yung sarili mo, Jansen. Bakit ako? Bakit ako? Uy, umulan! Teka! Bakit ba? Nga pala, Ha? naisip ko lang kasi... Meron pa tayong 2 buwan. Napaka-critical ng panahon na to para sa atin. Yung ulan kasi, parang may kung anong ginawa sa akin. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na kailangan natin mag-focus. At pagbutihin ng trabaho. Alam mo na, para wala tayong pagsisihan. Naiintindihan mo ba? Ituloy natin ang trabaho simula bukas. Ha? Meron pala akong gagawin bukas ng umaga. Ano yun? You said that smoking should be banned in all public places because it harms non-smokers. Excuse me? Si Mr. Park? Oh, ikaw pala. Oo. Sorry nga pala sa nangyari noong nakaraan, ha? Ba't mo nga pala ako pinapunta? Nagkasakit kasi yung artist na nagtatrabaho sa amin. Ganun ba? Anong kinalaman nun sa akin? Kilala mo yung writer na si Sergio Lee? Siyempre naman. Siya yung sikat na comic writer. Nag-aaway ang mga artists para lang sa pagkakataong makatrabaho siya. Siya mismo ang humiling sa'yo. Ha? Ano? Ano sa tingin mo? Siyempre. Malaking karangalan para sa akin. Tapos na interview? Sakay na. Bakit? Darating si Mama. Kailangan mo umuwi. Ayoko. Huwag kang maarte. Sakay na! Ayoko nga. Ikaw ang nagpalaya sa akin. Matagal na hindi umuwi si Mama. Magkikita na lang kami. Aray! Sabing sumakay ka na eh. Bitawan mo na ako kung ayaw mong masaktan. Naku, talagang... Siguro darating si Papa, no? Sige, tayo na. Ikwento mo yun sa kanya. Kung paano at bakit mo ako pinalayas sa bahay. Sige na. Sorry na, Ate Karen. Aalis ako sa loob ng 1 buwan? Oo. Susunduin ka ng helicopter sa Pakistani Airport. Doon ka sasakay para makasama ka sa expedition team sa Sherpa Village. At pagkatapos Sandali. nun...
Talaga ba gusto niya ako na doon sa Himalayas? Oo naman. Yun nga lang ay binigay niya kondisyon eh. Isa siyang kilalang empiricist. Siya ang gagawa ng mga research niya. Pero ikaw ang kailangan gumawa ng sketches. Naintindihan ko sitwasyon mo. Pero bihirang dumating ang ganitong pagkakataon. Sigurado ng tagumpay mo. Paano mo yung tatanggihan? Tapos ka na? Bumawi tayo sa trabaho na hindi natin nagawa kanina. Hindi ako pwede ngayon. Bibisita kasi ngayon ang magulang ko. Ganun ba? Okay, bukas na lang tayo makita. Ay! Pasensya na. Teka. Ano bang problema mo? Bakit ba? Buong araw mo akong hindi pinapansin. Hindi mo rin ako sinasagot. Dahil ba tinakasan kita kahapon? Sinabi ko naman na dumating ang parents ko eh. May sinabi ba ako? Bakit ba? Yung suit mo. Sabi ko sa'yo, huwag kang magsusuot na maiksi. Maiksi ba to? Maiksi ba to sa'yo? Ano oras ka dumating? 10 o'clock. 3 minutes kang late. Hindi ako late, 2 no? minutes, 47 seconds kang dumating dito. Hindi totoo yan! Ah! Sige. Hindi bali na lang. Ha? Hi! Ikaw lang mag-isa? Yung photographer? Kaya ko na yun mag-isa. Huwag ka mag-alala. Naisip ko, siguro nga wala na akong swerte sa mga lalaki. Kaya parang nawala na ako ng pag-asa. Pero ngayon naisip ko na napapanahon na. Oo, nasa tamang edad na ako. Pakiramdam ko, kaya ko nang tumakbo sa bisig ng lalaking tatanggap sa akin. Hindi pa ba sapat yung mga bisig na yun? Ikaw ang mga biro mo talaga. Mag-interview ka na. Alis ka na? Ha? Umalis ka na. Marami akong gagawin ngayon. Ang totoo niyan, may mahalaga akong package na darating ngayon eh. Ikaw nang tumanggap, ha? Sige na, umalis ka na. Ayoko, marami nga akong gagawin eh. Hindi ko pa alam kung anong trabahong pwede mong gawin. Kaya umuwi ka na muna. Mahalaga raw yung package niya. Oo nga, at saka kailangan ko yun sa trabaho ko eh, ha? Umuwi ka na, please. Ha? Magkita na lang tayo sa bahay. Bye! See you later! Teka. Nagdala ka ng wine? Gusto ko kasing relax lang kapag nag-i-interview. Uminom muna tayo kahit isang glass lang. Sige. Ay, alam mo, ang ganda talaga nitong tinitirhan mo. Salamat. Saan ka ba uupo? Dito ka na lang maupo. Sumandal ka na lang ng ganyan. Yan, para ma-relax ka ng konti. Ayan, okay na yan. Simulan na natin, ha? Okay. 1, 2, 3. Para masyado kang tense eh. Ikaw talaga. Dapat yung natural lang. Ibaba mo na lang tong braso mo pagkatapos tong balikat mo. Dapat, nag-workout ka? Naku, ang kinis ng kutis mo. Teka. Tapos na ba yung interview mo?
Ay, isang glass na lang. Ayoko na uminom. At saka marami pa akong gagawin ngayon. Naku, pero paano na yan? Meron pa akong kailangan sa'yo eh. Ha? Kailangan ko ng drawing mula sa'yo. Gusto kong igawa mo ako ng sketch. Talaga? Ganito ako ka-sexy? Hindi ko yun alam, ah. Ginawa ko lang naman kung ano yung nakikita ko. Nahihiya tuloy ako. Naku, parang nahihilo na ako, ah. Mukhang kailangan ko na munang humiga dito. Ayan. Ang sarap. Hoy! Gumising ka! Anong oras ka umuwi kagabi? Anong oras ka dumating dito? Natutulog ako, tumigil ka. Anong oras ka nga umuwi dito? Talagang, isang tanong na lang palalayasin na kita. Hindi mo ba mabuksan ang pinto ng mas mabilis? Ano to? Kailangan mo yung i-drawing. I-tone down ng kaunti. Yun ang sinabi ko sa'yo, di ba? Hindi ko tuloy malaman kung saan at kung paano kayo dapat simulan. Pambihira. Liwanagin mo. Ano bang sinasabi mo? Anong rhino's horn? Baby elephant? Ha? Sabihin mo, ano bang klase mga posisyon yun? Ipakita mo nga sa akin. Anong ginagawa mo? Sabi mo, ipakita ko. Oo na, sige na. Ay, ano ba? Sinabi na okay na eh. Pambihira. Ay. Teka, hindi lang yun. O eto, ano tong ginagawa ni Miso, ha? Hindi mo alam na ginagawa ng babae yon? Pass out? Sabi mo nga sa akin. Dahil saan naman yun? Dahil sa overfatigue. Hanggang 3 hours? Sa tingin mo ba kapanipaniwala to? Hindi naman kasi lahat ng lalaki sa mundo katulad mo, no? Sige nga, itanong mo sa mga kakilala mong lalaki. Itanong mo kung posible yung mangyari. Hindi ko na kailangan itanong kahit kanino. Base yun sa sarili kong experience! Ay, hindi ako makapaniwalang sinasabi ko to sa'yo. Maraming tao ang paborito ang soccer pero hindi lahat pwedeng maging Ronaldo. Si Jong Suhan lang ang lalaking yon. Isang ultimate weapon na armado ng mojo at technique. Isang Ronaldo sa mundo ng comics natin. Base ito lahat sa experience mo? Hindi mo makapaniwala. Grabe. Wala akong pakialam kung hindi ka naniniwala. Ronaldo sa comics natin. Oh, andito ka pa rin? Ang ginagawa mo rito? Ay, nako. Alam ko, dapat nga ako magtrabaho. Ay! Ako pwede lang sana eh. Ay. Sige. Hay, buhay.
Patay ka, Ronaldo ka! Johnson! Oh, my darling. Ano to? Anong ano to? Susi yan ang Thunderbolt ko. Hindi mo ba yan nakikita? Hindi mo ba alam? Hindi ko yan pinaperam. Ako lang nagda-drive niyan. Palagi na lang kayo nag-aaway. Dapat nga nagsasama na kayong dalawa. Ikaw ang nakakaalam ng dapat kong gawin. tigilan mo nga ako. Kapag nasira ang partnership niyong dalawa, siraan na rin pati trabaho niyo. Hindi mo ba alam yun? Nagalit mo ako sa pinagagawa mo, pambihira ka. Teka, Ano, aangal ka na naman? paano mo nalaman yung nangyayari sa amin? Kailangan ko palang magbanyo. Teka, sandali lang! Sira ulo yun ah. Kumain nga muna tayo. Sorry na nga. Tignan mo to. Gaya nga ng sinabi mo, talaga magkakaiba ang mga lalaki. Sorry kung nag-overreact ako. Sige na, mag-move on na tayo. Kalimutan na natin yung nangyari. Gano'n na karami yung nagawa mo? Tapos ko na yung unang chapter. Nasimulan ko na yung pangalawang chapter. Yun ang natapos mo? Wow! Pagkatapos magdamag ka pang uminom? Nasisiraan ka na ba? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Sakit din sa ulo yung kaibigan mo eh. Nasayang ang lakas at panahon ko. Lakas? Dahil ang lakas niyang uminom. Nagtrabaho na nga ako, iniwan ko na nga siya mag-isa eh. Totoo yun, tanungin mo siya. Di ba maganda naman si Madison? Oo, okay lang. At saka sexy rin. Parang hindi naman eh. At charming din siya. Hindi kasi ganun ang type ko. Medyo agresibo. Kumain ka na, okay lang ako. Tama na yung kalalagay mo ng pagkain sa plato ko. Ay. Heto oh. Ah.
Alam mo, hindi sila lalapit kapag ganyan. Akin na. May kasama ka ba? Ha? Mag-isa lang ako eh. Ayan! Ganyan! Okay ba? Milagro yun, di ba? Natanggap ka. Nakuha mo yung trabaho. Bakit tahimik ka? Hindi ka ba masaya? Natutuwa ako. Hindi ka ba nagsisisi? Na naging comic artist ako? Maraming beses na. Halimbawa, kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon na magkaroon ng ibang buhay, anong gagawin mo? Tatanggapin ko. Tatanggapin mo nga? Kung dalawang pagkakataon ang ibibigay sa akin. Ang kaso, isa lang eh. Anong ginagawa mo? Sandali. Luma na kasi itong coaching to. Ito na lang ang paraan para mag-start ito. Nagbibiro ka ba? Seryoso ako. Naku, nakakahiya naman. Talagang hindi siya naniniwala kahit na ano pang sabihin ko sa kanya. Alam mo, 3 bagay lang ang importante: size, stamina at technique. Yun lang ang mahalaga. Hanggang 3 hours? Sa tingin mo ba kapanipaniwala yun? Si Jong Suhan lang ang lalaking yun. Isang ultimate weapon. Isang Ronaldo sa mundo ng comics natin. Yung malalaking ano ng babae, yun ang dahilan kung bakit may adult comics. Pero ang totoo, Kapbi ako. Ay, bakit naman ang liit mo ngayon? Normal lang naman yung ganong laki ah. Lahat ng nakilala kong boys, ganito kalaki eh. Hindi mo ba alam na mahalaga yun sa kababaihan? Ano bang gagawin mo kung hindi ka naman mapaligayan ng partner mo? Dapat na siyang mawala. Wow! Ah!
natin to. Ha? Dali na. Alisin Hindi. na natin. Wag. Ayoko, sandali. Yeah. Ay, Oo, bakit na naman? Sandali lang, teka lang. Ano bang... ano ba yan? Anong... Uy, teka! Wag! Wag! anong urges yun? Bakit mo ako tinatanong ng mga ganyan, ha? Anong dahilan mo? Sabi ko na nga ba? Hindi ka ako nagkamali. So tamang hinala ko, no? Ha? Magsalita ka. Tama ba? Ano? Ba't di mo sinabi? Huwag kang gagalaw. Huwag kang kikilos. Hmm? Gutom ka? Hindi. Tayo na. Ha? Gusto mo ba kumain ng grilled shellfish? Ano? Okay ba? Gusto ko yun. Siya nga pala. Sino pala yung lalaking yun? Sino? Yung sinasabi mong Ronaldo ng mundo ng comics. Yung mala Jong Suhan. Nakita ko kasi kayo magkasama nung nakarang araw. Umiinom ka ng coffee sa loob ng kotse niya. Curious lang ako kaya ako tinatanong. Ah, yun. Kapatid ko yun. Actually, kakambal ko siya. Kapatid mo siya? Kambal kayo? Kambal mo pala yun? Malamang. Disappointed ka sa akin, ano? Disappointed saan? Sa lahat. Basta alam mo na yun. Hindi. Dahil doon kaya kay espesyal. Nagkukunya rin alam mo ang lahat. Nagkukunya rin nagawa mo. Ay, nako, nakiloko lang ako sa'yo kasi cute ka. Ay, nako. Kambal mo pala yun. Pero bakit gwapo yung kakambal mo? Woohoo! Saan ka natulog kagabi? Ha? Saan ka pumunta? Nagbiyahe. Sino kasama mo? Sino kasama mo? Si Johnson. Si Johnson? Talaga? Teka, sa akin na ngayon si Johnson. Eh, ano ngayon? Ah, wala naman. Pinapaalam ko lang sa'yo. Ano ba? Halika! Sakay na! Ayoko! Sabi ng ayoko eh! Pag hindi ka umanda ng training, tanggal ka na! Nagsabi na akong hindi ako a-attend. Aray! Kung ganun, bakit ka pa nagpakahirap? Si Johnson ba ang dahilan? Hindi siya. Narealize ko na kung anong gusto kong gawin. At saka ngayon lang ako naging ganito kasaya, no? At kung sa bagay, ikaw yung tipong hindi magtatrabaho sa opisina. Pwede ba tumahimik ka? Halika, umatid ka lang sa training. Hindi na kita guguluhin. Late na ako eh. Bye! Isa! Tiyakin mo lang na hindi ka magsisisi, ha? Sinabi ko na nga ba, gagawin niya yun eh.
Bakit? Ano? Hindi na ako yung dating nakilala mo. Kumakatingin ka. Maganda ka ngayon, ha? Talaga? Ibang-iba naman to sa naunang concept. Tingnan mo nga to. Ano ba sinasabi mo? Kainin mo to. Ayoko, ito na lang. Bakit yun ang kinakain mo? Mythical bird, baby elephant, rhino's horn. Bakit ba kasi hindi mo maintindihan kung ano yung dinodrawing ko? Napaka-imposibleng gawin naman ng mga yan eh. Ay, hindi ako makapaniwala. Halika dito sa likod ko, ipapakita ko sa'yo, okay? Itaas mo. Ganyan? Oo. Okay na. Yung mythical bird. Teka! Naintindihan mo na. Okay, baby elephant. Huwag na, okay lang ako. Hindi ka okay, kasing tigas ka na ng bato eh. Okay, tama na. Oh! Higa ka na nga Huwag doon. na. Kaya ko pa naman eh, pambihira. Sige, matutulog ako sandali. Ay, meron namin pa akong kailangan gawin. Jansen, ako to. Kumusta na? Sa tingin ko, makakatulog ka na maayos mamayang gabi. Na-extend ng 1 month yung deadline. Pero bakit yun naman in-extend? Anong problema? Ang dami kasi namin natanggap na reklamo tungkol sa deadline eh. Sige. Okay, hindi naman 1 taon ang hinihingi ko, kundi 1 buwan lang. Ha? Alam mo, hindi ka na iba sa akin. Itinuring na kitang parang tunay kong anak. Kaya lang, mahirap nang lagay ko nitong nakaraan. Para sa'yo, painting lang yon. Pero para sa akin, napakalaking bagay na noon. Sa halagang 50 million, nakapagbulsa na kayo ng ilang daang milyon sa paggawa ninyo ng mga peking painting. Ang lakas naman ng loob mo. Nalulungkot lang talaga ako para kay Papa. Naniwala siyang tunay kayong kaibigan. Hindi ako makakapayag na mamunta sa inyo yun. Pasensya na, wala kang trabaho o collateral o kahit na anong transaction records. Magkano nga uli? 50 million? Malaki yun. Base sa credit mo, kahit na 1 million, may hirap pa kami bigay sa'yo. Naku, paano ba yan? Wala akong kapera-pera ngayon. Pasensya na. Oo, sir, pabalik na ako. Iyong kasing kakilala ko. Ngayon lang nangyari sa akin to. Na may tumanggi sa alok ko. Hindi ako pumunta rito para magtanong kung bakit. Naisip ko lang na sayang. Maliban sa'yo, wala na akong gusto makatrabaho. Sabi ni Mr. Park, meron ka raw problema. Tungkol sa pera? Baka makatulong ako sa'yo pagdating sa bagay na yun. Magkano kailangan mo?
Jansen? Jansen? Nasaan yun? Nasaan kaya yun? Ay! Nakakagulat ka naman! Ano bang ginagawa mo sa dilim? Anong ginagawa mo? Ha? Ano? Meron bang problema? Ano pang inaalala mo? Nandito na ako. Ano ba yun? Sabihin mo na. Ano yan? Ending ng chapter 3? Ay, huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala. O bakit? Ano bang problema? Meron bang nangyari? Mukhang kailangan ko kasing umalis. Aalis ka? Saan ka pupunta? Sa Pakistan. Bakit ka pupunta doon? Kailan? Sa Tuesday na. Sorry. Hindi kita matutulungan. Ano bang problema? Merong kasing biglaang nangyari. Anong nangyari? May kailangan akong bawiin. Ano ba yung babawiin mo? May tao bang nawala? Merong bang mamamatay pag hindi ka pumunta ron? Personal yun na dahilan. Huwag kang pumunta. O hanggang matapos lang to. Isipin mo naman ang pagod natin. Hindi ka pwedeng umalis. Pasensya na. Hindi nga pwede. Hindi ako makakapayag. Sa oras na umalis ka, hindi na kita makikita. Mahalagang bagay ang dahilan. Mahalagang bagay? Paano naman ako? Paano itong trabaho? So hindi pala ako mahalaga para sa'yo. Mahalaga ka sa akin. Ibang bagay yun. Hindi ako papayag na mawala yun. Sorry. Okay. Sure ka ba na pwede kong dalhin to? Oo. Naging masaya ako. Sana makita mo yung mahalagang bagay na yon. Huwag ka nang umalis. Huwag kang umalis.
Pambihira ka. Sana tumawag ka man lang muna. Teka, Ha? pwede humingi ng pabor? Anong pabor? Baka pwede namang... ihahanap mo ng ibang artist si Karen. Hindi naman kita pinipilit, kaya lang. Sayang naman. Patingin nga ako nan. Hanga na. Patingin. Bilis, busy akong tao. Ay, naku, Jansen talaga. Age 1 pa lang, boring na eh. Hindi ito nakakatawa, kundi sobrang nakakatawa. Ang plot nito, napansin ko na napaka-random din ang plot. Ito, isang to nakakatawa. Ha? Pero may kulang pa rin eh. Hindi pa rin sapat yun. Dapat yung buong kwento. Naku. Kakaiba kasi yung pagtingin ng nanay dun sa anak niya. Hindi mo pa nafe-feel yung matinding pagmamahal ng ina sa anak? Huwag ka nang umalis! Huwag ka nang umalis! Kung tapusin na lang kaya natin. Paano na yung ginagawa mo? Ay, nagulo kasi yung ginagawa ko magmula nung umalis yung bida papunta ng Pakistan. Kaya kung papayag ka, ako na lang ang gagawa nito. Ako na lang ang tatapos, ha? Bakit? Dahil ba kay Jansen? Alam mo, hindi na babalik yun. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataon na yun. Mas lalo na dahil si Sergio Lee ang kumuha sa kanya. Seriously? Hindi mo kilala yun? Yung sikat na writer? Hindi siya nabi sa'yo ni Jansen? Ang sinabi niya sa akin, may mahalaga siyang bagay na kailangan bawiin. Isang bagay na ayaw niyang mawala. Kukunin niya sa Pakistan? Hindi pa naman siya nakakapunta roon, kaya anong babawiin niya? Ay, pambihira. Paano niya nagawang saksakin sa likod ng partner niya? Pumunta siya roon para sumama sa expedition team ni Sergio Lee sa Himalayas. Ay, si Raul talaga yung lalaking yun, ha? Karen, ngayong alas 7 ng gabi ang alis niya. Mag-move on ka na. Hindi siya yung tipong binabalikan ng iniwan. Tutulungan kitang tapusin yan. Karen. Oy, Karen. Karen! Ito para sa ito. Ito naman para sa mga French at American judges. At itong sushi para naman sa mga Japanese judges. Di ba? Ano ba itong mga to? Kailangan nila mga pagkain na yan para yung pinakamaganda mapili nila. Ha? Wala naman ako ibang intensyon eh. Huwag mo sabihin sa akin galing to ha. Kumain ka na mabuti. Sana magustuhan mo yan. Mukhang malaki na gastos mo sa mga to Hindi naman masyado malaki. Binenta ko yung kotse ko. Yung Thunderbolt? Lalamig yan, ipasok mo na. Sige. Ay, napakabagal naman itong kumilos. Saan ba yung meeting room? May dala akong story para sa comic book. Ito ba yon?
Bakit tumigil na kayo? Tama na yon. Nasa kalahati pa lang kayo. Paano niyo maiintindihan? Teka! Teka lang! Hello? Si Miss Karen Han ba to? Oo, ako nga. Congratulations! Nanalo kayo. Mamaya 7 p.m. ang award ceremony. Ano? Naipost na namin ang resulta at pinadalhan ka na namin ng email. Tungkol ba saan yun? Yung Killer Instinct? Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto ko samantalahin ang pagkakataon para pasalamatan kayong lahat. Sa inyong pagmamahal at pagsisikap para mas lalong mapabuti ang comics industry. This way, Kayo please. ang mga tunay na bayani ngayong gabi. Umaasa akong ang okasyon na ito ang magiging daan para mas marami pa ang mahikayat na sumali. O Karen, Ngayong gabi, Dito po tayo. kaya sana akong sabihin ulit Please? sa inyo yung mga pananalitang nasabi ko na dati. Marami pa pala ang wala. Ngayon pala Ano dumarating nangyari yung sa'yo? iba. Excuse me. hindi na ako tumuloy. We have latecomers. May CSR ba na pwede mag-assist sa kanya? Binunit ko na yung gawa mo. Paano ka nakapag-submit? Ipapaliwanag ko sa'yo. Binabati ko ulit ang lahat ng nanalo. Okay! Maraming salamat. Palakpakan natin siya. Narinig niyo naman siguro yung sinabi niya. Paghandaan at simulan niyo kagad yung drawing ninyo. Dahil sa susunod na kompetisyon, mangongolekta na kami ng mga daliri kapag hindi kayo umabot sa deadline. Tatawagan naman kita eh. Mabuti pa, simulan na natin. Tatawagin na natin ang mga nanalo. Unahin muna natin ang nanalo ng grand prize, ang The Killer Instinct. Ngayon, pakinggan natin ang sasabihin nila. Palakpakan naman natin sila. Congrats! Teka na. Hindi niyo na itatanong. Matalik na kaibigan ko nga pala si Jansen. Matagal na kami magkakilala pero nagkataon lang yun. At walang kinalaman yun sa pagkapanalo niya. Comic Artists Code of Conduct, Section 1.01. Scan and save all completed pages. Thank you. Nagpapasalamat ako na ang gawa namin ang napili. Pero hindi ako sigurado kung ako nga ang karapat-dapat na nanalo. Ang totoo, napakarami ng premyo ang naibigay nito sa akin. Natulungan ako makasama ko uli ang isang taong na-miss ko ng husto. At nagbigay sa akin ng konting pag-asa na baka sakaling magawa niya akong patawarin. Ang masabi sa kanya ang kwento ng buhay ko. Ang totoo niyan, hanggang sa sandaling ito, wala pa rin akong lakas ng loob na humarap sa kanya. Gusto kong ihandog ang panalong ito sa writer kong si Karen Han. Ang nagturo sa aking magmahal ng isang tao at hindi sa isang painting. Maraming salamat. Ngayon naman, pakinggan natin si Gio Lee, ang runner-up na lumikha ng Sex Over Kids. Palakpakan natin siya. Mr. Gio Lee! Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Gio Lee. Ang nag-iisang runner-up. Mukhang may konti tayong problema. Pwede ba maupo muna kayong dalawa? Gusto ko sanang pasalamatan ang lahat ng judges sa kompetisyon na to. Sandali lang. Maraming salamat. Ano ba? Pakinggan mo muna ako. Ano, sabi mo may babawiin ka?
Bakit? Bakit bumalik ka? Pagod ka na ba sa kasusunod kay Seryo Lee, ha? Sinisante ka? Panalo tayo lahat. Siguro nga. Masasabi ko, pinaghirapan ko Dahil sa portrait ng mama ko, Mahirap magsalita kapag may ibang nagsasalita. kailangan ko ng pera para mapawi yun. Ang pinakamahalagang bagay na... Nandun ba yun sa Pakistan? Ano yung pinakita mong painting? Ay, nako. Hahayaan ko na lang ba yun? Papapayaan ko na lang ba makuha ng iba'y painting? Kung ganun, bakit nandito ka? Ano ba nangyayari? Security, baka pwedeng patulong ng konti dito? Bakit hindi ka umalis? Tumigil ka na nga. Karapat Huwag ka nang naman magsinungaling. manalo ako sa ginawa ko. Pero masasabi ko lang, Meron akong gustong itanong! Sandali! Marami akong gustong itanong! At gusto ko sanang maliwanagan ng lahat! Pwede bang tumahimik ka na? Ayoko tumahimik! Please lang, baka pwede Kanina ka awarin pa niyo sila. nagsasalita dyan, umalis ka na! Pambihira, nagdala pa ako ng pagkain! Nasarap ka naman siguro kayo sa pinadala Checho, tama na yan! Ang sama nyo! Dahil sa kontisan mo, nagawa ko pang ibenta ang pinakamahal kong Thunderbolt! Bakit narito ako? Hindi mo alam? Ikaw ang dahilan nun. Oo na, sige. Hindi ko kaya. Lagi kitang naiisip. Sinungaling ka! Natakot ako na baka hindi na kita makita. Tama na! Ang mama mo, siyang nasa painting na yon. Kaya huwag mong hahayaang mawala yon. Sandali. Pero hindi ko na yung kailangan ngayon! Ikaw ang kailangan ko! Kailangan kita sa tabi ko! Sorry. Miss na kita. Pero kahit na, pwede ka namang tumawag. Excuse me? Sa wakas! Nagkasundo rin sila! Nagkasundo rin sila! Excuse me? Ay, naku, sandali lang. Excuse me, hindi pa tapos ang ceremony. Kailangan niyo pang bumalik. Naghihintay sila sa inyo. Ay, nakakaingit naman. Tapos na ba kayo? Pwede ba sa may bandang kanan? Ayan! Ay, naku! Pero naghihintay na silang lahat sa inyo sa loob eh. Ay, pwede ba? Huwag niyo na lang tagalan ha. Okay lang? Ay, hindi talaga ako makapaniwala. Parang nanonood ako mismo, tapos yung mga artista nasa harapan ko. Ay.
맥주를 꺼내 TV를 켜고 혼자 웃고 울곤 했어. 친구를 만나도 돌아오는 길이 싫어. 운동화끈을 고쳐주고 따뜻한 느낌 얼굴에 훅 불어주고 그러져 넘어질 때 내 어깨를 잡아줄 그대는 바로 너야. 그대 너야. 내 그 주머니에 네 손을 넣어 두근거리는 내 맘 전해줘. 바로 너야. 그대 너야. 캥거루처럼 내 꿈에 꼭 안아 이 세상 지켜줄게. 바로 너야. 그대 너야. 내 코트 속 주머니에 네 손을 넣어 두근거리는 내 맘 전해줘. 바로 너야. 그대 너야. 캥거루처럼